Wow! Good afternoon, good evening, good morning sa ating lahat. Ayun, dahil spring break na ba? Kasi nga, ang ganda na ng panahon mga kapatid. Tingnan nyo, talagang na, kita nyo, ang aking suot ay medyo nagbawas na. Kaya't panahon na para mag-ihaw tayo sa labas. Ayun, tingnan natin kung alin yung kung ano na yung niluluto natin na Jaran! Ito yung sinasabi ng egg. Egg na may plant pa. Nako, patay ko niya. Nasunod niya ito mga kapatid. Oops. Ayun. Ang laki oh. Kita nyo? Kita nyo yung aking eggplant. Kakaiba yung eggplant ko, di ba? Yan. Yan. Nauna na yung mga kapatid, yung ating nilutong daing kanina, yung dried fish. Dried fish. So, kung hindi nyo nakikita, yun yung pinaglutuan ko kanina. Kaya, ayun, malapit na akong makaluto. Kaya malapit na rin tayong kakain. Diba? So, ang ganda ng panahon na mga kapatid. Tignan nyo. Oh. Ganda ng klima. Nasa plus na. Nasa plus 9 na mga kapatid. Woohoo! Umpisa na ang enjoy the weather. Ika nga. Diba? Enjoy the weather. Yan na lang yung aming snow mga kapatid. Yan na lang. Kaya't malapit na naman. Ang kasunod nito ngayon ay ito ngayon ay magkakaroon ng tanim. Yan. Magkakaroon na ngayon ng tanim yan. Kaya't pero medyo lumalamig dahil pahapon na po. Yan. Alam niyo naman kapag yung malapit ng gumabi ay lumalamig ang panahon. So ayan o. Kung nakikita niyo yung labas ay nagtutunaw na ang aming snow. So pero wag mo nang magbunyi. Wag mo na tayong magsaya dahil hindi pa po natatapos ang buong March. Meron pa po tayong April. Meron pa po tayong April mga kapatid. Kaya wag muna tayong magbunyi. Kung ngayon ay plus 9 na at medyo mainit-init na yung weather, wag muna tayong magbunyi kasi nga hanggang katapusan ng March ay meron pang snow yan hanggang April. Meron pa yung sinasabi po nilang tawag nito, yung blizzard, magbi-blizzard pa. Yung parang bagyo, parang ganon. Pero sana naman ay hindi na po mangyari yon. Pero bihira po bihira daw naman na mangyari yon kapag yung buwan na ng Marso. Yun yung mahirap doon kapag yung buwan ng akala mo na talaga spring na. Kita nyo yung mga yung mga ibon. Nag-umpisa na sila mag-migrate mga kapatid. Yan kung nakikita nyo sila. Yan. Yan. Nag-umpisa na sila mag-migrate. Di ba? Yun yung kagandahan kapag yung
Yun, nagtutunaw na yung nag-melt na yung mga snow. Diba? So, kumusta po ang inyong Lunes? Kasi nga po, Lunes po ngayon. Pero bukas, Tuesday, sigurado yan. Humanda po kayo dahil meron pong magandang mangyayari naman bukas. Alam niyo naman, kapag yung Tuesday and Thursday ay meron po tayong schedule ng live webinar. Diba? Kaya ngayon pa lang, mag-register na po kayo sa aking website or mag-iwan na po ng message sa aking comment section para sa kung gusto nyo pong manood ng aming live webinar every Tuesday at 5 p.m. Pacific time. Okay? Pacific time po lagi po yung kasi base po ng US base po yung yung ating webinar. Okay? Kaya ayun, tingnan uli natin yung ating ating niluluto kung baka luto na o baka sunog na. Ayun. Yan. Woohoo! Yan. Malapit na mga kapatid. Yan. Wala po kasi akong kakaiba yung yung eggplant na nabili ko dahil wala po akong nakitang eggplant kanina na yung yung mahaba. Ewan ko kung anong tawag yun. Basta ang alam ko eggplant pa rin. Yan. Kaya nakabili po ako ng ng ibang klaseng eggplant. Yun nga lang, talagang ang tataba, di ba? Ngayon lang po ako nakakita ng ganong eggplant, ang tataba. Pero punggok siya, yung maliliit, yun nga lang, matataba. Hindi kagaya noong yung nakagisnan natin na eggplant na mahahaba siya, na tama lang po yung taba, di ba? Yun po kasi yung yung alam ko na na eggplant. Yung nakagawian natin na eggplant doon sa ating bansa, di ba? Kanina nung nagluto ako ng daing. Ewan ko kung anong itsura ng mga kapitbahay ko dahil hello po, magandang hapon po sa inyo, magandang tanghali, magandang umaga. Nasaan man po kayo. Sana po ay nakakain na kayo sa almusal or tanghalian sa ngayon. Ako ay naghahanda pa lang po ng aming mauulam dahil ngayon ay alas 6 na ng gabi dito sa amin. Pero kita nyo naman po yung yung araw namin, yung oras namin, maliwanag pa rin. Kasi nga po, nag-umpisa po kahapon, Sunday, yesterday, yung daylight savings po namin. Kaya yung oras namin ay kapag sinasabi pong daylight savings at saka fallback, yung andyan yung atras abante. Ganun. Yun yung nangyayari kapag yung sa tuwing daylight savings na sinasabi po. Kaya kung hindi mo alam na yung oras mo, oras ninyo, oras namin dito ay yung nagpuyat ka ng may trabaho ka ng midnight kasi ang schedule ng pasok mo ay 11 to 7, 11 in the evening and then 7 up to in the morning the following days. Okay? Ngayon, parang kapag yung nandoon ka na naka-duty ka kapag daylight savings, so parang magtatrabaho ka lang ng 7 hours kapag ikaw po ay full-time. Kung meron kang full-time job. Okay? Pero kapag yung mag-fallback naman, naku mga kapatid, parang nagtatrabaho ka ngayon ng sabi mo sa sarili mo, anong oras na ba? Bakit hindi pa tayo umuwi? Hindi mo alam mga kapatid na yung oras nyo pala ay magdadagdag ng isang oras. So parang instead na 8 hours yung full-time job mo, yung oras mo na pagtatrabaho,
kapag yung daylight savings na naman, kapag yung winter time, magiging 9 hours ngayon yung pagtatrabaho mo. So, yun yung yun yung kahirapan ng ikaw ay isang employee lang, di ba? Yung isang employee. Pero kapag yung lagi kong sinasabi na kapag yung meron kang business, nandoon ka lang sa bahay, wala kang iisipin, wala kang iintindihin na ba't ang haba naman ng oras, ba't ang iksi, parang ganun. Hindi pa ako natutulog, papasok na pala ako sa trabaho ko. Ganun yun. Kasi nga po, meron po tayo dapat na pasukan nating trabaho everyday. Lalo na po, kasi ang daylight savings naman namin dito mga kapatid, yung nag-uumpisa po palagi ng Sunday. Hindi po siya natatapat ng ordinary day like weekdays, weekend, gano'n. Laging Sunday yan, yung pagpapalit ng oras. Kaya kailangan mong paghandaan yung oras mo at kailangan mong alalahanin palagi yung pagpapalit ng oras, yung daylight savings na sinasabi. Kapag yung papasok na ng summer, papasok po yung daylight savings na naman. Aabante po yung oras. Aabante po yung oras. Pero yun yung sinasabi po na iiksi po yung gabi, pero hahaba yung araw. Yun yung sinasabi po nila. Yun yung paliwanag po nila. Pero kung hindi po natin naiintindihan, dahil nga po, kagaya po natin na mga Asyano, ay kung galing tayo sa Asya, ay wala po tayong wala tayong mga daylight savings na sinasabi. Kung ano yung nakagisnan natin ng oras, yun na yun, yung oras natin talaga. Hindi po kagaya dito sa ibang bansa na meron silang sinasabing daylight savings. Kasi ewan ko ba bakit na sila po yung laging nagtitipid ng mga kuryente, yung ilaw. Samantala sa atin, doon sa ating bansa, kung alin pa yung medyo, hindi ko naman siya sabi na mahirap yung ating bansa, pero kung alin pa yung medyo mahirap na bansa, sila yung hindi nagtitipid sa kuryente. Ayan yung, sige, ang daming mga ilaw, ang daming mga dapat na kailangang paandarin na hindi naman natin kailangan, di ba? Pero dito, alam niyo mga kapatid, talagang halos ang makikita mo lang na ilaw dito na nakabukas, yung street light, yan yung mga priorities nila. Pero yung sa mga bahay-bahay or lalo na kapag yung pagdating ng Christmas season dito sa amin, naku mga kapatid, halos wala kang makitang dekorasyon sa mga bahay-bahay. Wala. Yung normal lang, merong mga Christmas tree, mayroong mga Christmas light na pero hindi po yung ganung katagal na umaandar. Ayun, titingnan po natin ulit yung ating niluluto. Baka ito ay sunog na. Ayun po. Yan, malapit na. Yan, babalik na rin po natin ulit. Yan. Yan. Yuhuu! Sarap ng aking ulam mga kapatid. Yan. Dadagdagan po ko po mamaya yan na sasamahan ko po ng daing na bangus. Daing na bangus at saka niluto ko na rin yung ibinigay sa amin yung umuwi diyan sa atin dun sa ating bansa na mga daing yung kung alam niyo yung mga daing na sapsap, meron pa siyang binigay na konting danggit at saka tatlong klase yung ibinigay. Meron pa siyang squid. So yun yung masarap doon, squid. Okay, balik ulit tayo doon sa daylight savings mga kapatid. Dito talaga wala kang makikita yung mga building nila dito, pinapatay nila yung kanilang
mga ilaw. Konti lang yung ano, yung mga nakabukas. Pero sa atin, naku po, hindi ko minsan hindi ko po maintindihan bakit na parang wala tayong ano, kayang magtipid sa ating mga kuryente. At sa atin, pati, ang voltahe ng ating mga kuryente sa atin ay 220. Pero dito, 110 lang. Ano ang pinagkaiba nun? Diba? Samantalang parehong, let's say, sabihin natin, refrigerator. Parehong umaandar, diba? Pero anong dahilan bakit na sa atin ay 220 yung ating ginagamit na voltahe? Samantala dito ay 110 lang. Diba? Yun yung ano dito. Samantala dito, kagaya niyan, ang lamig-lamig. Minsan ang ginagamit namin na pagtataguan ng mga ulam, ipapakita ko po sa inyo mga kapatid. Okay? Yan. Yang isno na yan, minsan diyan ako nagbabaon ng ano ng mga ulam namin, yung mga isda, mga karne, di ba? Diyan ko ibinabaon. Yan, karamihan ng mga tao dito ganun yung ginagawa. Diyan nila ibinabaon yung ano, yung mga ulam nila. Kita nyo? Kung lalo na kapag yung puno na yung refrigerator mo, doon nila inilalagay. Then kukunin na lang kapag yung lulutuin na, yung malapit na nilang lutuin. Ganun yung ginagawa. Pero sa atin, meron bang ganyan? 'Di ba? Instead na magtipid tayo sa kuryente, hindi po eh. Yun lang yung pinakamasakit sa atin, yung hindi po natin kaya yung magtipid ng kuryente hanggang sa, lalo na ngayon, summer na naman dyan sa atin, di ba? Kapag yung summer, ay nanako na naman mga kapatid, siguradong ang kuryente na naman yan, hindi naman natin alam kung saan natin hahagilapin, kung paano natin paandarin, or paano tayo survive sa init, di ba? Yun yung mahirap dun. Hanggang sa sabihin, kailangan natin magtipid ng kuryente para meron tayong magamit. Yun yung laging sinasabi, di ba? Pero mismo sa atin, minsan mismo doon sa ating gobyerno ay hindi marunong magtipid ng kuryente. Yun yung masaklap doon. Lalo na kapag nung pagdating ng tawag nito ng Christmas season, di ba? So ayun, papatayin ko na po yung aking kasi nga po tapos na yung aking pagluluto. Ngayon papatayin ko naman yung yung aking tangke dun sa ilalim. Dito mga kapatid, ang pinaglulutuan namin ng kung ano yung main na pinaglulutuan namin, kuryente. Yun yung maganda lang dito. Hindi, yan, nakikita nyo ninyo yung yung aking propane yan. Yan. Yan, dyan lang kami nakakagamit ng propane kapag yung magluluto kami dito sa labas, yung magbabarbecue or kahit anong lulutuin mo sa labas. Kasi nga kapag yung magluluto ka ng mga daing-daing, ng mga isda, hindi ka pwede magluto doon sa loob ng bahay. Kasi nga po, kapag doon ka magluluto, mangangamoy yung loob. Mangangamoy po yung loob ng bahay kapag yung doon ka magluto ng isda sa loob ng bahay. Kaya pagdating ng winter time, naku po, talagang ang dami namin mamimiss na kakainin dahil gawa nga po ng hindi ka pwedeng magluto ng mga prito, yung inihaw sa loob ng bahay dahil
sarado po lahat ang mga bintana. Kaya kagaya yan mga kapatid, di ba? Nakita nyo naman na sinamantala ko na kaagad yung hindi na ako nagpahuli na magluto sa labas, dito sa labas, noong nag-declare na daylight savings or yung kasi sinabayan din mga kapatid ng magandang panahon sa ngayon. Uminit at yung weather namin ay nasa plus 9 sa ngayon. Kaya sinabayan ko na yung pagluluto dito sa labas. Kaya nakita nyo naman, di ba? Yung pala ang problema nito ganitong kalaking eggplant mga kapatid. Kita nyo. Kasi nga pala yung skin pala nito ay makapal. Ayan matigas. Hindi kagaya po nung noong yung ordinaryong talong na kapag yung inihaw mo madali po siyang mapunit yung kanyang skin, yung outer skin niya. Ito pala ayan init. Matigas yung kanyang balat. Yan. May nakita ko nito, nagluto ng ganito. Nilagyan niya ng ano ba yan? Ng butter cream. Ewan ko kanong lasa nun. Napanood ko lang naman po sa social media. Ayun, sarap ng ulam namin. Sarap ng ulam ko mamaya mga kapatid. Ito yung na-miss ko talaga na na ulam. Sarap dito. Yan. Yan. Tapos na ako magluto mga kapatid. Tapos na. Kaya yan. Ang aming ulam mamaya-maya. Kita yun naman yung aking talong. Yan. Yan. Kita nyo. Laki, di ba? Kaya pasok na po tayo doon sa loob para ihanda naman yung susunod na kabanata. Di ba? Yan. So, salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking live. Ayan po yung aking nilutong daing. Yuhuu! Sarap yan. Kaya lang meron tayong tomato. Yan. Yan yung aming uulamin mga kapatid. Yan. Nakakagutom na yung amoy. Talaga. Nakakagutom na. So, ayun yung niluto ko. Kaya i-enjoyin yung yung ating suffer mamaya. Magsasuffer tayo ng daing, di ba? Ilang buwan siguro meron na ring almost a year na nang hindi na kami nakakain ng pritong isda or inihaw na talong. Kasi nga po, as I said earlier, na hindi po kami makapagluto ng inihaw. Pwede mag-ihaw ng mga vegetable or yung kagaya yung eggplant doon sa oven. Yun nga lang matagal, hindi po gaya nung nadudung ka sa labas na maka exit ka agad yung yung smoke, yung usok niya. Kasi kapag dito sa loob ng bahay nakukulob, kaya mangangamoy po yung loob ng bahay. Kaya hindi magandang makulob
yung usok nung niluluto mo. Pwede, meron namang exhaust. Kasi lahat ng bahay dito ay merong exhaust ng ano ng doon sa kitchen. So ayun. Ang magandang gawin nito itong summer na to. Alam niyo po ang naiisip ko ng gawin ngayon. Kanina nag-uusap po kami nung aking asawa na kasi nga noong namili nga po kami ng konting gulay. Kasi hindi naman po kailangan maraming gulay yung kailangan mong bilhin. So, kung ano lang yung makukonsumo namin ngayon, yun lang po yung binibili namin. Yun lang. Nakita ko yung store kanina ay talagang naghahanda na yung pang-summer. Nandoon na yung pang-summer nila. At sabi ko nga, kailangan nang ilabas yung mga seeds ng mga vegetable para sa ganun ay sowing na, mailabas na at maipunla, di ba? Para pagdating ng Abril, ready to go, di ba? Kaya kailangan yung likod ko na naman ngayon ay maaring maging busy na naman. Siguradong hindi naman ako makikita dito sa loob ng bahay kapag yung pagdating ng summer. Kasi nga, namimiss ko po yung pagtatanim, di ba? At yun naman talaga yung kailangan lahat ng tao dito sa amin, dito sa Canada, miss na miss po nila yung magtanim. Super. Kasi nga pagdating ng summer, ng April pa lang, ayun na, talagang naglalabasan na yung hindi mo nakikita sa loob ng 8 months na nakakulong lang sa loob ng bahay. Makikita mo sila paminsan-minsan kasi nga lumalabas din. Diba? Pero hindi napaka-often talaga yung ganun na makita mo sila. Kasi nga paano ka lalabas ng bahay kapag yung winter time, di ba? Napakalamig. Biro mo, pinakamababa yung weather namin. Kagaya nga ngayon, may +9 pa lang. Pero halos hindi mo pa nakikita yung mga tao kasi nga medyo malamig pa rin naman, di ba? +9. Pero sa akin, sinamantala ko na po yung pagluluto dun sa labas kasi nga takam na ako eh. Yung nagutom, yung bang nagutom na, di ba? Kapag nagutom ang isang tao or isang nilalang, lumalabas yan at naghahanap ng makakain. Di ba? Yan yung doon. Pero yung iba, ayaw pang lumabas. Kasi nga, lalabas lang mga yan kapag yung magbabarbecue ng steak. Yan. Makikita mo yan. May mga kanya-kanyang barbecuehan yan, kanya-kanyang pasiklaban yan, paamuyan sa kapitbahay, mga ganyan, di ba? Pero sa akin, ang ipinapaamoy ko sa kanila, yung pamatay natin na ulam. Alam niyo na yun kung ano yung pamatay natin ulam. Yung mga daing. Yan. Kapag yun na yung naamoy nila, ay sabi ko sa inyo, kahit na anong dami ng tao dyan, nagsisipasukan sa kanilang mga bahay. Kasi nga, ayaw nila maamoy yung amoy ng ating ulam. Diba? Pero kung yung sila naman yung nag-iihaw at naamoy mo yung wow, magki-craving ka ngayon. Magki-craving ka dahil gusto mo rin yung yung niluluto nila. Pero yung niluluto mo, yun yung ayaw nila. Diba? So, yun yung maganda doon. Naglalabasan yung mga dapat hindi mo nakikita sa loob ng mga ilang buwan. Super. Kaya kung nakita mo na nung yung isang bahay na sabihin natin yung kapitbahay mo, walang bata. Diba? Walang bata dyan. Pero, paglabas ng summer yan, makikita mo, may malaki ng bata, tumatakbo na. Paano nangyari yun? Diba? Paano nangyari yun? Na noong bago mag-winter ng September, kasi September, October, mga ganyan, maglalamig na, di ba? So, kanya-kanyang taguan na yan. Tapos,
nakita mo, September, October, sabihin na natin November, pumasok na. So, lalabas yan mga ilang buwan, di ba? Abril. Di ba? So, may makikita ka lalabas, may bata na. Tumatakbo na yung bata. Kaya sabihin mo sa sarili mo, anong nangyari? Bakit meron ng bata doon? Di ba? Ganong katagal, mga kapatid, na hindi lumabas yung tao. Di ba? Kaya yun yung nakakatuwa dito. Kaya pagdating ng oras naman namin, yun nga siya sabi nga na, daylight savings, na ganyan. Kagaya niyan. Yun. Hindi pa po yata na-adjust yung orasan namin, yung work clock. Kaya yun yung nakakatuwa pagdating ng daylight savings. Dahil hindi mo alam kung anong oras na, yung pala, yung oras ay hindi pa na-i-adjust. Di ba? Yung pala, late ka na sa iyong trabaho ng 1 oras. Kaya kailangan lahat ng mga tao dito nasa presence of mind. Yun, pagdating ng March. Kasi March 11 po siya laging March 11 nagpapalit ng babalik yung oras. Pero hindi ibig sabihin na bumalik yung oras ng March 11. Nakalimutan ko kung anong buwan naman. September, October yata yung magpo-fall back. Ganun. Yung daylight savings na mag-a-adjust yung oras. Kaya marami kang dapat intindihin or alalahanin pagdating dito sa aming lugar. Dito sa Canada. Yan. Pero hindi lang dito sa Canada, mga kapatid. Sa US ganun din. Meron din silang daylight savings doon. So, kung noon ang pagitan natin ng oras dito at saka diyan sa ating bansa ay almost 14 hours. Pero sa ngayon, naging 13 hours na lang. Paano ko nalaman? Diba? Kunwari, ngayon, alas 6 na ng gabi dito sa amin. Diba? Magsi 7 o'clock na po ng gabi. Kung magsi 7 o'clock na ng gabi dito sa amin, dyan naman sa atin ay magna 9 na ng umaga. Diba? Magna 9 or mag-8. Six, seven. Oh, tama. Mag-8 dyan sa atin sa ngayon. Kasi nga, magsi-7 dito sa amin. Pero kapag yung winter time, kapag 6 ng umaga dito, alas 8 naman ng gabi, way back home. Dyan sa Pilipinas. Yun. Kaya mahaba-haba yung ating pagitan. Pero kung tutuusin, parang 2 oras or 1 oras lang, baliktarin mo lang, araw sa Pilipinas, gabi naman dito sa Canada. Yan. Pero kung hindi mo alam, hindi mo maintindihan, paano nangyari yun na 2 oras lang? Hindi kasi nga po, sabihin lang natin ng ganun para hindi masyado madaling mabilang, madaling intindihin. Diba? Pero kung ipaliwanag mo yung dapat ilang oras ba ang pagitan namin dyan sa inyo pag sinabing ganun? 14 hours. Ang haba pala. Sasabihin. So anong araw nga, ano dyan ngayon? Araw ba dyan sa inyo? Or gabi? Ang daming paliwanagan, di ba? Kapag yung ganun ang pagkakasabi. Ngayon, sabihin mo na lang, parang gabi dyan sa inyo, sa atin, araw dito sa amin, pero parang 2 oras or 1 oras lang ang pagitan. Parang ganun. Yun nga lang, gabi dyan or araw, parang ganun. Para mas madaling
kunin. Ganun. Pero kung hindi pa rin maintindihan ng kausap mo na ganun, ay wala. Talagang hahaba yung diskusyonan pagdating ng daylight savings, di ba? Pero kung naman, okay lang, madali lang, di ba? So ayun, mga kapatid, huwag kakalimutan po na mag-register sa aking website or kung gusto niyo malaman, mag-iwan lang po ng comment diyan sa comment section na kung gusto niyo pong manood ng aming live webinar bukas ng gabi, every Tuesday, 5 p.m. Pacific Time. Pero kapag nandito ka naman sa Canada, ay 7 p.m. at Central Time. Yun. Central Time. Pero pagdating naman sa Ontario or Toronto, ay Eastern Time. Kaya nandoon, depende kung ano ang time zone ninyo. Diba? Yun po yung kailangan natin alamin. Kung gusto niyo pong malaman, mag-iwan lang po ng comment or ilagay po ang inyong pangalan at email address, and then ipapadala ko po sa inyo yung link para sa ganun ay meron po kayong magamit na access para makapanood po kayo doon sa aming live online workshop every Tuesday and Thursday. So, salamat po sa inyong panonood, salamat po sa inyong suporta, at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na mga araw. Bye-bye! God bless us all!